Wala na siyang silbi, Mommy. Konting tiis na lang. Oras na mapapirma ko siya sa huling dokumento para sa lupain sa Liloan. Pwede na nating itapon ang basurang yan. Ang boses ni Winston ay malamig pa sa hanging amihan na humahampas sa labas ng aming mansyon dito sa Cebu. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng kanyang opisina, suot ang aking apron na may bahid pa ng harina. Sa aking mga kamay ay isang tray ng mainit na sinigang na lapu-lapu, ang paboritong ulam ni Mama Wilhelmina na 3 oras kong niluto para sa aming hapunang pampamilya. Ngayon ay ika-10 anibersaryo ng aming kasal at sa bulsa ng aking apron ay may hawak akong isang mamahaling seda na kurbata na personal kong tinahi para sa kanya. Isang simbolo ng 10 taon ng aking pagmamahal at katapatan. Mabuti naman kung ganun, anak. Sagot ni Mama Wilhelmina sa tono na tila nakikipag-usap lang tungkol sa pagtatapon ng lumang kasangkapan. Masyado siyang mapilit sa mga moralidad na yan, tulad ng tatay niyang matandang mamatay tao. Akala niya siguro ay nakalimutan ko na kung paano niya ako hiningan ng tawad noon. Ngayon, ang anak niya ang magbabayad sa lahat. Siguraduhin mong pirmahan niya ang lahat bago siya makahalata. Pagod na akong makita ang pagmumukha niyang parang laging nagdadalamhati. Ang mainit na tray ay unti-unting nanginginig sa aking mga kamay. Ang usok ng sinigang na kanina ay amoy pag-ibig para sa akin ay biglang naging amoy ng pagkabulok. Bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking balat, dahan-dahan at walang awa. 10 taon. 10 taon akong nagsilbi sa kanila na parang isang aliping walang bayad, tinitiis ang bawat parinig at pagmamaliit ni Mama Wilhelmina dahil sa utang na loob na itinanim nila sa aking isipan. Akala ko ay pamilya ko sila. Akala ko ay mahal ako ni Winston. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na sabaw sa aking mga daliri nang tumagilid ang tray. Ngunit hindi ko maramdaman ang hapdi ng paso sa aking balat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting paghinto ng tibok ng aking puso. Ang bawat pangarap na itinahi ko kasama ang lalaking ito ay biglang nalagot. Naging mga hibla ng sinulid na walang saysay. Nanginig ang aking buong katawan at sa aking pag-atras, ang aking siko ay sumagi sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Ang bag ni Winston na nakapatong doon ay nahulog at bumukas ang zipper nito. Doon, sa gitna ng mga dokumento ng negosyo, ay may isang bagay na kumuha ng aking atensyon. Isang piraso ng manipis at itim na papel. Isang ultrasound picture. Kinuha ko ito gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Nakasulat sa itaas ang pangalan ni Cindy, ang kanyang sekretarya na lagi niyang pinupuri dahil sa sipag nito sa opisina. 12 linggo, 3 buwan na siyang buntis. Habang ako ay gabi-gabing umiiyak at nagdarasal sa harap ng altar para sa isang anak na hindi dumating, si Winston ay gumagawa na pala ng bagong buhay sa sinapupunan ng ibang babae. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na dumadagan sa aking dibdib hanggang sa hindi na ako makahinga. Ang paningin ko ay nagdilim at ang bawat sulok ng mansyong ito na itinuring kong tahanan ay biglang naging isang malamig na kulungan. Ang kurbatang itinahi ko ng may pag-asa ay naramdaman ko sa aking bulsa, tila isang mahabang lubid na nakapulupot sa aking leeg. Handa akong sakalin sa katotohanan. Tumayo ako doon, mag-isa sa dilim ng pasilyo, habang ang tunog ng kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw mula sa loob ng silid. Ang tanging tanong na naiwan sa aking isipan habang nakatingin sa ultrasound na yon ay ito. Ang pag-ibig ko ba ay isa lamang pera na ginastos nila hanggang sa maubos, o ako ay sadyang isang basahan na gagamitin lang para linisin ang kanilang mga dumi bago tuluyang itapon? Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo doon. Ngunit nang marinig ko ang pagpihit ng doorknob, ang tanging nagawa ko ay tumakbo palayo. Dala ang huling piraso ng aking nadurog na dangal. Willa, bakit nakatitig ka lang sa sahig?
Ang dumi-dumi na ng mansyon, tila ba nakalimutan mo na kung paano maging isang mabuting asawa at manugang. Ang boses ni Mama Wilhelmina ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Isang boses na laging may kasamang talim. Kahit pa ang mga salitang binibitawan niya ay tila galing sa isang banal na kasulatan. Nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang kanyang kulay gintong rosaryo, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa akin na tila ba ako ay isang mantsa sa kanyang malinis na pamumuhay. Dahan-dahan kong ibinaba ang basahan. Ang aking mga kamay ay namumula pa rin mula sa init ng sabaw na tumapon kanina. Ngunit ang hapdi sa aking balat ay walang-wala kumpara sa hapdi ng bawat salitang binitawan niya sa loob ng opisina ni Winston. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong isigaw sa kanyang mukha kung nasaan ang moralidad na lagi niyang ipinagmamalaki habang pinaplano nilang nakawin ang huling alaala ng aking ama. Ngunit ang aking lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Pasensya na po, Mama. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Mahina kong sagot. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay tila ba isang pagpako sa aking dibdib. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ito ng may puwersa na hindi akma sa kanyang edad. Ang pagsisilbi sa asawa ay isang banal na tungkulin, Willa. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang tatay mo ay namatay na may dalang kahihiyan at kami ang naglinis ng pangalan niyo. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo sa bahay na ito. Ang bawat salita niya ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pagkatao. Alam ko na ngayon ang totoo, na ang kahihiyang sinasabi niya ay isang malaking kasinungalingan na sila mismo ang naghabi. Ngunit kailangan kong magtiis. Kailangan kong itago ang apoy sa aking mga mata sa ilalim ng mga luhang hindi ko hinahayaang pumatak. Pumasok si Winston sa kusina, hindi man lang ako tiningnan. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang mamahaling relo. Ang relong ako ang bumili, gamit ang unang kitang nakuha ko sa aking munting patahian bago pa nila ito tuluyang kinontrol. Mami, aalis na tayo. May meeting pa ako sa mga investors para sa proyekto sa Liloan. Sabi niya sa tunong tila ba, hindi ako nag-e-exist sa loob ng silid. Winston, tawag ko sa kanyang pangalan. Isang huling pagsubok kung may natitira pa bang kahit katiting na konsensya sa kanyang puso. Ngayon ang ika-10 anibersaryo natin, akala ko ba ay kakain tayo sa labas? Huminto siya sandali, ngunit hindi para lumingon ng may pagmamahal. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Willa, huwag ka namang masyadong madrama. Trabaho ito. Para sa kinabukasan natin ito. At saka, hindi ba't mas gusto mong maglagi dito sa bahay? Maglinis ka na lang muna? Baka sakaling mabawasan ang pagiging matamlay mo. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan naming dalawa. Ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay tila isang estranghero na may suot na maskara ng aking asawa. Nang sila ay lumabas, ang tunog ng makina ng kanilang sasakyan na dahan-dahang lumalayo ay tila ba isang hudyat ng aking kalayaan mula sa ilusyon ng pag-ibig. Mag-isa na naman ako. Nilapitan ko ang basurahan at kinuha ang ultrasound picture na itinago ko sa aking bulsa. Ang bawat detalye ng maliit na nilalang sa larawang yon ay tila ba isang sampal sa aking mukha. Si Cindy, ang babaeng lagi kong pinagkakatiwalaan, ang babaeng madalas kong gawan ng merienda kapag bumibisita siya sa bahay para sa trabaho. Habang nakatayo ako sa gitna ng malawak at marangyang kusina, naramdaman ko ang biglaang panginginig ng aking cellphone sa ibabaw ng counter. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Isang numerong hindi rehistrado, ngunit ang mga salitang kasama nito ay tila isang kidlat sa gitna ng maaraw na langit. Alam ko ang ginagawa nila sa pera mo. Kung gusto mong mabawi ang lahat bago kanila tuluyang ilubog, pumunta ka sa lumang pantalan ng Cebu bukas ng gabi. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Sino ang taong ito?
At bakit niya alam ang mga lihim na tanging ang mga pader lang ng mansyong ito ang nakakarinig? Ang takot at pag-asa ay sabay na sumibol sa aking puso. Isang damdaming hindi ko na naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang mahiyaing Willa ay unti-unting naglalaho. At sa kanyang lugar, isang bagong determinasyon ang nagsisimulang mabuo. Isang determinasyong kasing talim ng karayom na ginagamit ko sa aking pananahi. Huwag mong kalimutang pirmahan ang mga papeles na iniwan ko sa ibabaw ng piano, Willa. Mga dokumento lang yon para sa insurance ng bahay. Alam mo namang wala akong ibang iniisip kundi ang seguridad mo. Ang boses ni Winston, bago siya umalis kaninang umaga, ay tila musika ng isang mapagkalingang asawa. Ngunit para sa akin, bawat nota nito ay sintonado at puno ng kasinungalingan. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng piano, tinitingnan ng mga papel na tila ba mga ahas na handang tumuklaw sa aking kinabukasan. Noong nakaraang gabi, bago ko natanggap ang misteryosong mensahe, marahil ay pipirmahan ko ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang bawat salitang nakasulat sa bawat pahina ay binabasa ko nang may matalas na paningin ng isang mananahi na naghahanap ng maling tahi sa isang mamahaling tela. Insurance ng bahay? Bulong ko sa aking sarili habang nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. O ang huling piraso ng lupain na iniwan sa akin ni Papa. Ito na ang lupain sa Liloan. Ang lugar kung saan pinangarap ni Papa na itayo ang pinakamalaking paggawaan ng tela sa buong Cebu. Ang pirma ko na lang ang kailangan para tuluyan itong mailipat sa pangalan ng Wilhelmina Properties. Ang tila simpleng papeles na ito ay ang piring na nais nilang ilagay sa aking mga mata habang dinudukot nila ang aking huling kayamanan. Dahan-dahan kong binuklat ang mga dokumento sa ilalim nito. Doon, sa isang nakatagong folder, nakita ko ang isang listahan ng mga kumpanyang hindi ko kailanman narinig. Lumina Weaving, Cebu Dream Estate, Golden Thread Logistics. Lahat ng ito ay may iisang address, isang lumang bodega sa gilid ng dagat na pag-aari rin ng pamilya ni Winston. Ang mga ito ay mga kumpanyang mga sisidlan ng perang ninanakaw nila mula sa aking sariling mana. Habang iniisa-isa ko ang mga pahina, naramdaman ko ang isang matigas na bagay sa loob ng folder. Isang maliit at kinakalawang na thimble, isang didal na gawa sa tanso. Agad na bumalik sa aking isipan ang imahe ni Papa. Ito ang didal na ginagamit niya noon habang tinuturuan niya akong humawak ng karayom. Ang didal na ito ay dapat na nasa loob ng aking jewelry box na matagal nang nawala, ayon kay Mama Wilhelmina. Ang makita ang sagradong alaala ng aking ama na nakahalo sa mga papeles ng kanilang pagnanakaw ay nagdulot sa akin ng isang uri ng galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Hindi lamang pera ang ninanakaw nila ang aking dangal, ang aking nakaraan, at ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ng aking ama para sa aking kinabukasan. Anong ginagawa mo rito sa sala, Willa? Bakit hindi ka pa nakabihis? Ang boses ni Mama Wilhelmina ay parang isang matalim na gunting na gumupit sa aking katahimikan. Mabilis kong isinara ang folder at ipinatong ang dokumento ng insurance sa ibabaw nito. Lumingon ako sa kanya nang may pilit na ngiti, kahit na ang bawat himaymay ng aking puso ay nanginginig sa poot. Inaayos ko lang po ang mga papeles na pinapapirmahan ni Winston, Mama. Mahinahon kong sagot habang hinahawakan ko ng mahigpit ang didal sa loob ng aking palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking balat. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang agila na naghahanap ng biktima. Mabuti naman, huwag mong paghintayin ang asawa mo. Alam mo naman kung gaano siya kapagod sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. At saka, may bisita tayo mamaya. Si Cindy ay pupunta rito para tulungan kang mag-ayos para sa charity ball. Siguraduhin mong maging mabait ka sa kanya. Napakalaki ng naitutulong niya kay Winston. Opo, Mama. Magiging mabait po ako sa kanya. Sabi ko
At sa loob ng aking isipan, ang salitang mabait ay may ibang kahulugan. Magiging mabait ako gaya ng isang tahi na tila matibay sa labas, ngunit handang kumalas sa isang iglap kapag nahila na ang tamang sinulid. Nang umalis siya, agad kong kinuha ang aking bag. Hindi ko na hinintay ang gabi. Ang mensahe sa aking phone ay patuloy na kumikislap, tila isang parola sa gitna ng bagyo. Kailangan kong malaman kung sino ang nagpadala nito. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang hukay na inihahanda nila para sa akin. Nakarating ako sa lumang pantalan ng Cebu bago magtakip silim. Ang amoy ng alat at bulok na kahoy ay humahalo sa malamig na hangin. Sa dulo ng pier, nakakita ako ng isang figura na nakatayo, nakasuot ng isang kupas na barong at nakatingin sa malayo. Nang dahan-dahan siyang lumingon, ang aking puso ay tila tumalon palabas ng aking dibdib. Mangis ko, bulong ko, ang matandang katiwala ni Papa na akala ko ay matagal nang pumanaw ayon sa sinabi ni Winston. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Willa, anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Pinagbantaan nila ang buhay ko noon para manahimik. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking nanginginig na mga kamay. Hindi lang pera ang kinuha nila sa iyo, Willa. May kinalaman sila sa pagkamatay ng tatay mo. Hindi aksidente ang paglubog ng barko niya 10 taon na ang nakalilipas. At ngayon, ikaw na ang susunod nilang lulunurin. Mrs. Valderrama, pasensya na po kung na-late ako. Masyadong naging busy sa office. Alam niyo naman si Sir Winston, hindi mapakali kapag wala ako sa tabi niya para asikasuhin ang mga schedule niya. Ang boses ni Cindy ay malambing, ngunit para sa akin, bawat salita niya ay tila patak ng asido sa aking sugatang puso. Nakatayo siya sa gitna ng aking talyer, ang maliit na silid kung saan ko ginugugol ang aking mga gabi sa pananahi. Suot niya ang isang mamahaling silk na blusa. Isang regalo ni Winston na nakita ko sa credit card statement noong nakaraang buwan na inakala kong para sa akin. Ayos lang, Cindy. Sanay naman akong maghintay. Mahina kong sagot habang inihahanda ko ang aking measuring tape. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisikap na huwag isampal sa kanya ang katotohanang alam ko na ang lahat. Pumasok si Mama Wilhelmina sa silid, bitbit ang isang baso ng gatas na itinimpla niya mismo. Ngunit hindi ito para sa akin. Inabot niya ito kay Cindy nang may ngiting hindi ko kailanman nakita sa kanyang mukha sa loob ng 10 taon. Uminom ka muna, Hija. Kailangan mo ng lakas. Willa, ayusin mo ang sukat ng gown na isusuot ni Cindy para sa ball. Gusto ni Winston na maging presentable ang kanyang pangunahing katuwang sa harap ng mga kliyente. Ang bawat haplos ng aking kamay sa katawan ni Cindy habang kinukuha ko ang kanyang sukat ay tila paghawak sa isang nagbabagang uling. Nang ilagay ko ang tape measure sa paligid ng kanyang baywang, naramdaman ko ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Ang aking hininga ay tila tumigil. Doon, sa ilalim ng telang yon, ay ang buhay na ipinagkait sa akin ni Winston sa loob ng 1 dekada. Ang buhay na bunga ng kanilang pagtataksil. Medyo lumalapad yata ang waistline ko, Willa. Siguro dahil sa stress sa trabaho, sabi ni Cindy habang nakatingin sa salamin. Isang mapanuyang ngiti ang nakasilip sa kanyang mga labi. Alam niya. Alam niyang alam ko. O marahil ay mas masaya siyang makita akong naglilingkod sa kanya habang daladala niya ang bunga ng pag-ibig ng aking asawa. Huwag kang mag-alala, Cindy. Bulong ko habang isinusulat ang mga sukat sa aking notebook. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng mainit na likido. Gagawa ako ng isang gown na hinding-hindi mo malilimutan. Isang disenyong tila ba nakadikit na sa iyong balat hanggang sa hindi mo na ito kayang hubarin. Napaka-sweet mo talagang asawa, Willa. Sabi ni Mama Wilhelmina habang hinahaplos ang balikat ni Cindy. Kaya ka mahal na mahal ni Winston dahil napakaunawa mo. Isipin mo na lang,
Ang pagsisilbi mo kay Cindy ay pagsisilbi na rin sa tagumpay ng kumpanya natin. Nang umalis sila, ang halimuyak ng pabango ni Cindy na naiwan sa silid ay tila amoy ng isang mabulok na bulaklak. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng aking talyer, napapalibutan ng mga manikin at mga tumpok ng tela. Ang bawat sinulid na nakakalat sa sahig ay tila ba mga bitag na naghihintay sa aking paghakbang. Kinuha ko ang aking gunting. Ang tunog ng talim nito na humihiwa sa isang piraso ng itim na seda ay tila huni ng isang naghihingalong ibon sa katahimikan ng gabi. Bawat hiwa ay puno ng puot. Bawat tahi ay puno ng planong unt-unting nabubuo sa aking isipan. Kung gusto nilang maging bida sa gabing yon, ibibigay ko sa kanila ang entablado. Ngunit titiyakin ko na ang bawat mata sa Cebu ay makakakita sa dumi na itinatago nila sa ilalim ng kanilang mga mamahaling kasuotan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang pagtunog ng aking phone. Isang litrato mula kay Mangisko. Isang lumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ng aking ama. At sa ibaba nito, ang pekeng lagda ni Winston. Ang aking mga luha ay pumatak sa telang itim, tila mga kristal na sumasalamin sa aking pait. Hindi na ako ang wila na madaling saktan. Ako na ang mananahi ng kanilang sariling kapahamakan. Ang tanging tanong na lang na natitira sa aking puso habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa salamin ay ito. Kaya ko bang panindigan ang bawat tahi ng paghihiganti? O ako rin ba ay malulunod sa galit na ako mismo ang nag-umpisa? Wila, ano pa bang hinihintay mo? Isang pirma lang yan. Bakit tila ba nag-aalinlangan ka pa? Nakakalimutan mo na ba kung sino ang sumagip sa pamilya mo noong mabaon sa utang ang tatay mo bago siya mamatay? Ang boses ni Winston ay pumailan lang sa loob ng aming silid, kasabay ng malakas na pagbagsak ng ulan sa labas ng mansyon sa Cebu. Ang bawat salita niya ay tila isang kadena na pilit na ibinabalot sa aking leeg. Pilit akong hinihila pababa sa kumunoy ng utang na loob na 10 taon ko ng pasan-pasan. Inihagis niya ang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito sa matigas na kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking huling pag-asa. Nakatitig ako sa mga dokumento ng lupain sa liloan. Sa bawat letra ng aking pangalan, nakikita ko ang mukha ng aking ama, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangarap na itinanim sa lupang yon. At ngayon, ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan ay ginagamit ang alaala ng aking ama para lamang sipsipin ang natitira kong lakas. Winston, hindi ba't sapat na ang lahat ng ibinigay ko sa inyo? Mahina kong tanong. Ang aking tinig ay halos malunod sa tunog ng ulan. Ang lahat ng kita ng aking talyer, ang aking mga alahas, maging ang oras na dapat ay para sa akin. Lahat iyon ay kinuha niyo na. Bakit kailangang pati ang lupang ito ay kunin niyo pa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Utang mo sa amin ang buhay mo, Willa. Noong mamatay ang tatay mo at iwan kanyang lubog sa utang, sino ang tumanggap sa'yo? Sino ang naglinis ng dumi ng pamilya mo? Kami ni Mommy. At ngayon, magdadamot ka pa sa isang piraso ng lupa na kami naman ang magpapaunlad? Ang bawat salita niya ay isang malaking kasinungalingan. Gusto kong isigaw sa kanya ang mga sinabi ni Mangisko na ang mga utang na yon ay gawa-gawa lamang nila, na sila ang pumatay sa negosyo ng aking ama para lamang makuha ako at ang aking mana. Ngunit nanatili akong tahimik. Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pagtitipon ng lahat ng aking galit sa isang maliit na sisidlan sa loob ng aking puso. Hinawakan ko ang ballpen. Ang lamig ng metal nito ay tila tumatagos sa aking buto. Sa aking isipan, nakikita ko ang aking sarili. 10 taon na ang nakalilipas. Isang batang babae na naniwala sa mga matatamis na salita ng isang lalaki. Isang babaeng naniwala
na ang pag-ibig ay sapat na para pagtakpan ang lahat ng kakulangan. Ngunit ang pag-ibig na yon ay isa lamang palang mahabang panaginip. At ngayon ay gising na ako sa gitna ng isang madilim na katotohanan. Pipirmahan ko ito, Winston. Bulong ko at naramdaman ko ang biglaang pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa aking balikat. Pero kailangan kong dalhin ang mga papeles na ito sa aking talyer. Gusto kong basahin ang bawat detalye sa ilalim ng aking ilawan kung saan mas malinaw ang lahat. Sige, gawin mo ang gusto mo, sabi niya habang tumatalikod. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mukha. Basta bukas ng umaga, bago tayo umalis para sa charity ball, kailangang tapos na iyan. Huwag mong sisirain ang gabi natin, Willa. Maraming tao ang nakatingin sa atin. Nang lumabas siya ng silid, naiwan akong mag-isa kasama ang aking mga alaala. Kinuha ko ang didal na tanso na ibinigay sa akin ni Mang Isko at isinuot ito sa aking daliri. Ito ang aking sandata. Ito ang aking proteksyon. Sa bawat tahi ng gown na tinatapos ko para kay Cindy, may isang lihim na mensaheng nakatago. Bawat hibla ng sinulid ay isang ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Nilapitan ko ang aking swing machine. Ang dahan-dahang pag-ikot ng gulong nito ay tila ba isang orasan na nagbibilang ng oras bago ang kanilang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng aking pagtatrabaho, isang malakas na katok ang narinig ko sa pinto ng mansyon. Isang katok na tila ba may dalang masamang balita. Binuksan ko ang pinto at doon, sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo si Lola Amparo, ang buda ni Mang Isko, na basang-basa at nanginginig sa takot. Willa, anak, si Isko, kinuha nila siya, sabi niya habang humahagulgol, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng mundo. Ang huling taong nakakaalam ng katotohanan ay wala na sa aking tabi. Ang tanging katuwang ko sa laban na ito ay nawala sa isang iglap. Ang kaba sa aking dibdib ay naging isang dambuhala na tila ba handa akong lamunin ng buo. Huwag kang iiyak, Willa. Ang luhang galing sa kahinaan ay walang puwang sa bahay na ito. Nakakahiya sa mga kasambahay kung makikita kanilang nagkakaganyan dahil lang sa isang matandang pulubi. Ang boses ni Mama Wilhelmina ay parang isang malamig na hampas ng hangin habang nakatayo siya sa may pintuan ng aking talyer. Nakatingin siya kay Lola Amparo na nanginginig at basang-basa sa isang sulok. Tila ba ang matanda ay isang maruming basahan na pumasok sa kanyang malinis na mansyon. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata, tanging pandidiri at pagkainip. Mama, kinuha nila si Mang Isko, ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan tungkol sa pamilya ko. Ang aking tinig ay gumuho, isang bulong na puno ng takot. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng aking biyenan. Katotohanan. Ang katotohanan ay patay na, Willa. Kasama ng tatay mo sa ilalim ng dagat. At kung gusto mong manatiling ligtas ang matandang yan, mas mabuting pirmahan mo na ang mga papeles at tumahimik ka. Ang katahimikan ay isang hiyas na dapat mong matututunang isuot. Nang umalis siya, ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila ba tunog ng isang martilyo na ipinapako ang aking kabaong. Nilapitan ko si Lola Amparo at binalot siya ng aking sariling shawl. Ang init ng aking katawan ay ibinigay ko sa kanya, habang ang sarili ko namang puso ay unt-unting nagiging yelo. Willa, anak, bulong ni Lola Amparo, ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa aking braso. Bago siya kuhanin ng mga lalaking yon, may iniwan siya sa akin. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa iyo kapag wala na siya. Huwag mong hahayaang makita ito ng asawa mo. Mula sa ilalim ng kanyang basang sapin sa paa, inilabas niya ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng isang kupas na tela. Isang susing tanso, ang kaparehong susing laging suot ni Papa sa kanyang leeg noong nabubuhay pa siya. Agad kong kinuha ang aking lumang kahon ng pananahi.
ang tanging bagay na naiwan sa akin mula sa paggawaan ni Papa. Sa ilalim ng mga patong-patong na sinulid at mga tirang tela, may isang maliit na butas na sadyang ginawa para sa susing ito. Sa bawat pag-ikot ng susi, naramdaman ko ang tibok ng aking puso sa dulo ng aking mga daliri. Isang lihim na pitak ang bumukas. Doon, nakatago ang isang lumang sulat na may bahid ng tuyong dugo at isang maliit na itim na recorder. Sa aking mahal na Willa, ang sulat ay nasa sulat kamay ni Papa, nanginginig at tila isinulat sa gitna ng isang malaking panganib. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa pamilyang Balderrama. Ang tulong na ibinibigay nila sa ating negosyo ay isang bitag. Sinadya nilang butasin ang tangke ng aking barko para makuha ang insurance at ang mga lupain natin. Mahal kita, anak. Ipaglaban mo ang ating dangal. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa aking kaluluwa. Ang 10 taon ng aking pagtitiis, ang bawat pagmamano ko kay Mama Wilhelmina, ang bawat gabing pagsisilbi ko kay Winston, lahat ng iyon ay pagsisilbi sa mga taong pumatay sa aking ama. Ang aking utang na loob ay isang malaking insulto sa kanyang alaala. Ang aking katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng galit na kasing lalim ng dagat kung saan namatay ang aking ama. Hindi ako sumigaw, hindi ako humagulgol. Ang aking sakit ay naging isang matalim at tahimik na determinasyon. Lola Amparo, magtago muna kayo sa likod ng talyer. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Utos ko sa tunong hindi ko akalaing kaya kong ilabas. Isang boses na hindi na kayang baliin ng kahit na sinong Balderrama. Nilapitan ko ang gown na isusuot ni Cindy para sa ball. Ang telang seda na tila napakalinaw at napakaganda ay naging isang canvas ng aking paghihiganti. Kinuha ko ang recorder at ang sulat ni Papa. Gamit ang aking pinakapinong karayom, sinimulan kong buksan ang lining ng gown. Bawat tahi ko ngayon ay may kasamang panalangin para sa katarungan. Ang bawat hibla ng sinulid ay nagiging isang ebidensya na itatago ko sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang mababait at masunuring Willa ay namatay na kasama ng kanyang huling patak ng luha. Ang tanging tanong na lang na gumugulo sa aking isipan habang tinitingnan ko ang madilim na langit ng Cebu ay ito. Kapag bumukas na ang mga tahi ng kanilang mga lihim, sapat na ba ang katarungan para mapawi ang 10 taon ng aking pagdurusa? O may mga sugat na sadyang hindi na kayang pagalingin ng kahit anong uri ng paghihiganti? Nabalik ang aking pansin nang marinig ko ang yabag ni Winston na papaakyat sa hagdan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila bahudyat ng simula ng isang giyera na wala siyang kamalay-malay na natalo na siya bago pa man mag-umpisa. Nakapirma ka na ba, Willa? Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil alam mong hindi lang lupa ang nakataya rito. Ang boses ni Winston mula sa likuran ko ay tila isang malamig na kurot sa aking batok. Nakaupo ako sa harap ng aking makinang panahi. Ang liwanag ng isang maliit na bumbilya ang tanging tumatanglaw sa aking talyer. Sa ilalim ng aking mga kamay ay ang itim na seda para sa gown ni Cindy. Ang telang magsisilbing bitag para sa kanilang lahat. Dahan-dahan kong itinago ang dokumento ni Papa sa ilalim ng isang tumpok ng lace bago ako lumingon sa kanya. Inaayos ko lang ang huling tahi dito sa gown ng sekretarya mo, Winston. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay sadyang ginawa kong gumaralgal upang isipin niyang natatakot ako. Ang pirma ko, ibibigay ko sa iyo bukas ng gabi bago tayo umakyat sa entablado ng ball. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng paghihirap ni Papa ay mapupunta sa tamang kamay. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumapit siya at hinawakan ng aking buhok. Isang kilos na dati ay inaakala kong lambing. Ngunit ngayon ay naramdaman ko bilang isang pag-angkin sa isang pag-aari.
Mabuti naman at natauhan ka na. Isipin mo na lang, Willa. Pagkatapos nito ay wala ka nang iisipin pa. Magiging asawa ka na lang ng isang bilyonaryo. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa pananahin ng mga basahang ito. Nang umalis siya, ang bawat hininga ko ay tila may kasamang lason. Ibinalik ko ang aking pansin sa gown. Kinuha ko ang maliit na recorder ni Papa at ang mga microcopy ng mga transaksyon ng kanilang mga kumpanyang Gamit ang aking pinakapinong karayom, sinimulan kong buksan ang lining ng dibdib ng gown ni Cindy. Ang bawat tahi ko ay tila ba isang tibok ng puso ni Papa na muling nabubuhay. Isiningit ko ang recorder sa loob ng makapal na padding, siniguradong hindi ito makakapa o makikita kahit ng pinakamatalas na mata. Ang mga dokumento naman ay itinahi ko sa loob ng laylayan ng aking sariling asul na gown. Ang gown na isusuot ko bilang matapat na asawa. Nabalik ang aking ulirat nang bumukas ang pinto at pumasok si Cindy. Suot ang kanyang mapanuyang ng ngiti at ang kanyang tila nagmamalaking tiyan. Mrs. Valderrama, excited na ako sa gown ko, sabi ni Winston. Ito raw ang magiging pinakamahal na damit sa buong Cebu bukas. Siguraduhin mong hindi ako magmumulang mataba, ha? Ayaw ni Winston ng unattractive na kasama. Pinilit kong ngumiti, isang ngiting kasing pait ng abdo. Huwag kang mag-alala, Cindy. Isinukat ko ito sa paraang bawat galaw mo ay mararamdaman mo ang bigat ng disenyo ko. Kapag suot mo na ito, tinitiyak ko sa iyo, lahat ng mata sa ball ay mapapako sa iyo. Hindi ka nila makakalimutan. You're so professional, Willa. Kaya bilib sa iyo si Winston eh. Napakaunawa mong asawa. Sabi niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan sa harap ng salamin. Sayang lang at hindi ka biniyayaan ng anak. Pero huwag kang mag-alala. Ituturing kitang tita ng baby ko kapag lumabas na siya. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na ibinabaon sa aking mga kuko. Ngunit sa halip na sumabog, mas hinigpitan ko ang aking hawak sa didal na tanso. Ang sining ng pagkukunwari ay ang aking pinakamabisang sandata. Hahayaan ko silang maniwala na nanalo na sila. Hahayaan ko silang lasapin ang tamis ng kanilang tagumpay bago ko tuluyang ibuhos ang pait ng katotohanan. Lumapit ako kay Cindy para sa huling fitting. Habang inaayos ko ang mga aspile sa kanyang balikat, bumulong ako sa kanyang pandinig. Sapat lang para siya ang makarinig. Alam mo ba, Cindy, ang telang ito ay tila ba may sariling buhay. Nararamdaman nito ang bawat lihim na itinatago ng nagsusuot nito. Sana ay kayanin mo ang bigat nito bukas. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Isang bakas ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad din itong napalitan ng katarayan. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka na yata sa pagtatrabaho, Willa. Nagiging weird ka na. Nang lumabas siya ng talyer, muli akong naging mag-isa. Nilapitan ko ang bintana at tiningnan ang malawak na dagat ng Cebu na tila ba naghihintay ng biktima. Ang bawat alon ay tila bumubulong sa akin ng pangalan ni Papa. Ang aking misyon ay hindi na lang tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa pagsisiwalat ng mabulok na kaluluwa ng mga taong ito sa harap ng mundong kanilang niloloko. Bukas, ang bawat tahi ng kanilang kasinungalingan ay tuluyan ng malalagot. Ngunit sa aking pagtalikod, nakita ko si Winston na nakatayo sa may dilim ng pasilyo. Hawak ang aking lumang folder ng mga disenyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda at ang kanyang mga mata ay tila ba may binabasang hindi ko nais na makita niya. Willa, tawag niya sa aking pangalan. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Bakit may mga litrato ng barko ni Papa mo sa loob ng iyong drawer? At bakit tila ba may mga dokumentong nawawala sa opisina ko? Naramdaman ko ang biglang paghinto ng aking hininga. Ang aking puso ay tila isang ibon na naghahanap ng labasan sa isang saradong hawla. Ang oras ay tila tumigil at ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng aking kaba. Willa, tinatanong kita,
Bakit mo itinatago ang mga larawang ito? Akala ko ba ay tapos na tayo sa nakaraan? Ang mga papeles sa opisina ko? Ikaw ba ang kumuha? Ang boses ni Winston ay tila isang dumadagundong na kulog sa loob ng aking talyer. Hawak niya ang lumang litrato ng barko ni Papa. Ang papel ay bahagyang nayuyupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay nakalitaw, isang senyales ng galit na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang maskara ng pagiging matagumpay na negosyante. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking karayom at tumingin sa kanya nang may mga matang puno ng pekeng lungkot. Gusto ko lang maalala si Papa Winston. 10 taon na ang nakalipas mula nang mawala siya at sa anibersaryo natin, tanging ang larawang iyan ang nagpapaalala sa akin na minsan ay may nagmahal sa akin ng totoo. Mahina kong sagot, ang aking boses ay sadyang ginawa kong gumaralgal. Tungkol naman sa mga papeles sa opisina mo, bakit ko naman kukunin ang mga yon? Alam mo namang wala akong alam sa takbo ng negosyo mo, kundi ang tahiin ng mga butas sa iyong mga kurbata. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Binitawan niya ang larawan at lumapit sa akin. Hinawakan ng aking mga balikat ng napakahigpit na tila ba nais niyang durugin ang aking mga buto. Siguraduhin mo lang, Willa, dahil bukas, sa harap ng buong Cebu, kailangan nating magmukhang perpekto. Kapag nakuha ko na ang lupain sa Liloan, lahat tayo ay magiging masaya. Huwag mong sisirain ang pagkakataong ito dahil lang sa mga walang kwentang sentimiento. Nang lumabas siya ng silid, naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa aking lumang silya. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang bawat segundo ay tila ba isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na sinulid. Kaunti na lang, isang gabi na lang. Maya-maya pa ay pumasok si Mama Wilhelmina. Bitbit ang isang tray ng pagkain. Isang huling hapunan bago ang malaking kaganapan. Ngunit sa halip na pagmamahal, ang kanyang dalang pagkain ay tila isang paalala ng aking pagiging alipin. Kumain ka na, Willa. Kailangan mo ng lakas para bukas, sabi niya habang inilalapag ang pinggan ng tuyong isda at kanin. Isang malaking kabaligtaran sa steak at wine na kinakain nila ni Winston at Cindy sa kabilang silid. At huwag mong kalimutang tapusin ang gown ni Cindy. Gusto kong siya ang maging bida bukas. Siya ang magdadala ng swerte sa pamilyang ito, hindi ang isang babaeng baog na tulad mo. Pinanood ko siyang lumabas. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking katawan. Kinuha ko ang didal na tanso ni Papa at hinaplos ito. Ito ang aking golden moment. Isang sandali ng koneksyon sa tanging taong tunay na nagpahalaga sa akin. Ang bawat uka sa tanso nito ay tila ba mga peklat ng aking sariling buhay. Sige, Mama. Bulong ko sa hangin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa dilim ng gabi. Hayaan nating si Cindy ang maging bida bukas. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng atensyong hinahangad niya. At sa harap ng lahat, ipapakita ko kung gaano kalaki ang sakripisyo ng isang babaeng baog na tinatrato niyo lang na parang basahan. Tumayo ako at nilapitan ng gown ni Cindy. Ang bawat tahi ng ebidensya ay naroon na. Ang bawat lihim ay nakatago na sa ilalim ng telang seda. Kinuha ko ang aking recorder at pinakinggan ang huling mensahe ni Mang Isko na naitala ko bago siya mawala. Willa, kung may mangyari man sa akin, ang lahat ng pruweba ay nasa ilalim ng altar ng lumang simbahan sa aming baryo. Huwag kang susuko, anak. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang patak ng luha sa aking pisngi, ngunit agad ko itong pinunasan. Bukas, ang bawat luhang pumatak sa loob ng 10 taon ay magiging isang malakas na ulan na lulunod sa kanila. Ang tanging tanong na lang na naiwan sa aking isipan habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin ay ito. Kapag natapos na ang lahat,
Kapag wala na ang mga Valderrama sa aking buhay, ano na ang matitira sa akin? Ang gabi ay tila bumibigat at ang katahimikan ng mansyon ay tila ba hudyat ng isang paparating na unos. Isang huling sulyap sa mga papeles ng liloan na nasa ibabaw ng mesa. Ang aking pirma ay wala pa roon at kailanman ay hindi ito mapupunta sa mga kamay ng isang mamatay tao. Wila, sigurado ka bang iyan ang isusuot mo? Mukha kang katulong na isinama lang sa party. Huwag kang lalapit sa akin mamaya kapag kaharap ko ang mga governor at investors. Baka isipin nilang nagtitipid ako, pati sa asawa ko. Ang boses ni Winston ay tila isang malamig na hampas ng tubig sa aking mukha habang tinitingnan niya ang aking suot na asul na gown sa harap ng malaking salamin sa aming silid. Simple lang ang aking damit, walang mga mamahaling bato o kumukititap na palamuti. Ngunit sa loob ng mga tahi nito ay nakatago ang buong katotohanan na wawasak sa kanyang mundo. Hindi niya alam na ang simpleng asawang ito ang may hawak ng mitsa ng bombang sasabog mamaya sa Radisson Blu. Pasensya na, Winston. Alam mo namang mas gusto ko ang ganito para mas madali akong makagalaw. Mahina kong sagot habang inaayos ko ang aking buhok. Ang bawat daliri ko ay tila may sariling buhay. Nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Pumasok si Mama Wilhelmina sa silid. Suot ang kanyang kulay gintong terno na tila ba siya ang reyna ng gabi. Kasunod niya si Cindy na halos hindi makahinga sa higpit ng gown na tinahi ko para sa kanya. Ang itim na seda ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon at ang bawat kurba ng kanyang katawan ay bakas na bakas, lalo na ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan na tila ba ipinagmamalaki niya sa buong mundo. Hayan, napakaganda mo, Cindy! Bulalas ni Mama Wilhelmina habang hinahaplos ang balikat ng sekretarya. Isang haplos na kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin. Wila, mabuti naman at kahit papaano ay may silbi ang mga kamay mo. Napakaganda ng gown na ito. Winston, anak, tara na, maraming naghihintay sa atin. Bago kami lumabas, lumingon si Winston sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Ang mga papeles sa liloan, Wila, nasaan na? Dahan-dahan kong kinuha ang isang makapal na sobre mula sa aking bag. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok habang inaabot ko ito sa kanya. Narito na, Winston. Pinirmahan ko na ang lahat, gaya ng gusto mo. Isang ngiti ng matinding tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya binuksan ang sobre. Agad niya itong isinilid sa kanyang tuksedo. Ang kanyang pagmamadali ang naging kanyang sariling bitag. Ang lamang papel sa loob ay hindi ang paglilipat ng lupa, kundi ang listahan ng lahat ng perang ninakaw nila mula sa aking ama na may pirma ko bilang saksi sa kanilang krimen. Habang naglalakad kami palabas ng mansyon, huminto ako sandali sa may pintuan. Hinawakan ko ang hamba ng pinto, ang malamig na kahoy na naging saksi sa 10 taon ng aking mga luha sa gabi. Ito na ang huling pagkakataon na tatapak ako sa bahay na ito bilang biktima. Ang amoy ng dagat mula sa malayo ay tila bumubulong sa akin. Nagbibigay ng lakas na kailangan ko para sa huling hakbang. Sumakay kami sa sasakyan ng tahimik. Sa loob ng madilim na kotse, naramdaman ko ang bigat ng didal na tanso ni Papa sa loob ng aking palad. Ito ang aking sandigan. Ito ang aking golden moment. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng namumuong bagyo kung saan naramdaman ko ang presensya ni Papa na tila ba nakaupo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Nakarating kami sa hotel. Ang liwanag ng mga chandelier at ang tunog ng marangyang musika ay sumalubong sa amin. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay tila ba isang entablado lamang para sa isang dula-dulaan. Ang bawat ngiti ng mga bisita, ang bawat bati ng mga kakilala ay tila ba mga anino na dumadaan sa aking paningin. Habang naglalakad kami patungo sa gitna ng bulwagan, isang lalaking nakauniporme ng waiter
ang dumaan sa tabi ko at may ibinulong na sapat lang para ako ang makarinig. Ligtas na si Mang Isko. Hinihintay ka na niya sa labas. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng aking dibdib. Ang huling piraso ng aking plano ay maayos na. Ang tanging kailangan ko na lang gawin ay ang maghintay sa tamang sandali. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa dulo ng bulwagan. Isang taong hindi ko inaasahang makikita rito. Ang abogado ni Papa na akala ko ay kasabwat din ng mga Valderrama. Bakit siya narito? At bakit tila ba may kinakausap siyang mga pulis sa madilim na bahagi ng ballroom? Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumangon, isang pangambang baka, may ibang nagaganap na hindi ko kontrolado. Willa, bakit ka natitigilan? Tanong ni Winston habang hinihila ang aking braso nang may bahagyang pagkairita. Magsisimula na ang programa. Umakyat na tayo sa VIP table? Tumango ako, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatitok sa abogadong yon. Ang bagyo ay narito na, at sa loob ng ilang minuto, ang bawat tahi ng kasinungalingan ng mga Valderrama ay tuluyan ng malalagot. Ang tanging tanong na lang ay kung sino ang mananatiling nakatayo kapag humupa na ang unos. Ang bawat kislap ng mga chandelier sa bulwagan ng Radisson Blu ay tila mga mata ng libu-libong tao na naghihintay sa aking pagbagsak. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila musika ng isang binitayang tao. Nakaupo ako sa tabi ni Winston, ang aking asawang 10 taon kong minahal, habang ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat. Hindi bilang lambing, kundi bilang isang babala na huwag akong gagawa ng anumang ikasisira ng kanyang plano. Ngumiti ka, Willa, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na labaha sa aking pandinig. Ito ang gabi ng ating tagumpay. Huwag mong ipakita ang mukhang yan. Baka isipin ng mga tao na pinupuwersa kita. Sa kabilang dulo ng mesa, si Mama Wilhelmina ay abala sa pakikipagtawanan sa mga asawa ng mga makapangyarihang negosyante sa Cebu. Katabi niya si Cindy, na tila ba isang reyna sa kanyang itim na gown. Ang bawat haplos ni Cindy sa kanyang tiyan ay isang tahimik na insulto sa akin, isang paalala na sa gabing ito. Ako ay isang anino na lamang na malapit ng pawiin ng liwanag ng kanilang bagong buhay. Naramdaman ko ang bigat ng mga dokumentong itinahi ko sa laylayan ng aking gown. Ang bawat hakbang ko kanina ay tila ba pagkaladkad ng isang tanikala. Ngunit sa ilalim ng aking mesa, ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa didal na tanso ni Papa. Ito ang aking lakas. Ito ang aking katuwiran. Tumayo si Winston nang tawagin ang kanyang pangalan para sa isang espesyal na anunsyo. Ang lahat ng mata sa bulwagan ay napalingon sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Ang kanyang ngiti ay tila ba pagmamay-ari niya ang buong mundo. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang kinabukasan ng Valderrama Estate. Sa tulong ng aking butihing asawa, si Willa, formal na nating sisimula ng pagpapaunlad sa lupain ng Liloan. Ang huling piraso ng aming pangarap. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Kinuha ni Winston ang sobrang ibinigay ko sa kanya mula sa loob ng kanyang tuksedo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katuwaan habang unti niya itong binubuksan. Nais kong ipakita sa inyo ang katibayan ng aming pagkakaisa. Sabi niya habang inilalabas ang mga papel. Ngunit sa isang saglit, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na kanyang hawak. Ang mga dokumentong inakala niyang paglilipat ng lupa ay ang mga listahan ng mga pekeng kumpanya at ang mga ebidensya ng pagpatay sa negosyo ng aking ama. Ano ito? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot.
Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang isang halimaw na handang sumunggab. Wila, anong kalokohan ito? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking asul na gown ay tila ba nagkaroon ng sariling liwanag sa gitna ng kadiliman ng kanyang budhi. Sa pagkakataong yon, lumapit si Attorney Rivera, ang abogado ni Papa, kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Mr. Winston Valderrama, ang boses ni Attorney Rivera ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ang mga dokumentong hawak mo ay bahagi na ngayon ng isang formal na investigasyon para sa fraud, malversation, at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Mr. Santiago, ang ama ni Willa. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Si Mama Wilhelmina ay napatayo. Ang kanyang baso ng wine ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat na tila dugo sa puting carpet. Walang katotohanan yan. Sinisiraan niyo lang ang pamilya namin. Sigaw niya, ang kanyang banal na maskara ay tuluyan ng nahulog. Ngunit ang pinakamatinding kaganapan ay nagsimula pa lamang. Si Cindy, na nakatayo sa tabi ni Mama Wilhelmina, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang gown na tinahiko para sa kanya, ang itim na sedang puno ng mga lihim, ay tila ba nagsimulang maglabas ng isang tunog. Isang mahinang tinig ang maririnig mula sa loob ng kanyang damit. Ito ang tinig ni Mang Isko, na naitala ko sa recorder na itinago ko sa loob ng lining ng gown ni Cindy. Pinatay nila ang amo ko. Binutas nila ang barko para makuha ang insurance. Ang boses ni Mang Isko ay malinaw na maririnig sa buong ballroom dahil sa lapel mic na malapit kay Cindy. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Sinubukan niyang hubarin ang gown, ngunit dahil sa higpit ng aking pagkakatahi at sa mga lihim na zipper na tanging ako lang ang nakakaalam kung paano buksan, tila ba naging isang bakal na hawla ang kanyang suot. Siya ay naging isang buhay na ebidensya sa harap ng lahat ng tao. Willa, itigil mo ito. Sigaw ni Winston habang sinusubukan niyang lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas, na tila ba sasampalin ako sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man siya makadampi sa akin, ang pulisya ay humarang na sa kanyang daan. Huwag kang gagalaw, Mr. Valderrama, sabi ng isang pulis habang inilalabas ang mga posas. Tumingin ako sa kanila. Kay Winston na puno ng puot, kay Mama Wilhelmina na gumuho ang mundo, at kay Cindy na naghihisterya sa gitna ng entablado. Wala akong naramdamang tuwa. Ang tanging naramdaman ko ay ang unting paglaya ng aking kaluluwa mula sa 10 taon ng kadiliman. Ang katotohanan ay tila isang matibay na tela, Winston. Bulong ko, sapat lang para marinig niya sa gitna ng kaguluhan. Kahit anong pilit mong gupitin o sirain, ang mga hibla nito ay hinding-hindi maglalaho. Ngayong gabi, ang lahat ng iyong tinahi ay tuluyan ng napunit. Habang dinadala sila palabas ng ballroom, ang lahat ng tao ay nakatingin sa akin, hindi bilang isang kaawa-awang asawa, kundi bilang isang babaeng nakuha ang kanyang katarungan gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang isang pamilyar na haplos sa aking balikat. Ang presensya ni Papa ay tila ba mas naging totoo sa sandaling iyon. Nabalik ang aking pansin nang makita ko ang isang itim na envelope na nalaglag mula sa bulsa ni Winston habang siya ay kinakaladkad palabas. Isang envelope na may tatak ng isang kumpanyang hindi kasama sa aking listahan. Isang huling lihim na inakala kong alam ko na ang lahat. Ngunit tila ba may isa pang mas malalim na butas na hindi ko pa nasisilip. Wala kang hiya, Willa. Basura ka lang. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat at ito ang igaganti mo. Ang boses ni Winston ay tila hayop na naggagalaiti habang pilit siyang kumakawala sa hawak ng dalawang pulis. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng lahat ng matataas na tao sa Cebu, nagawa niyang lundagin ang distansya sa pagitan naming dalawa. Naramdaman ko ang marahas na paghablot ng kanyang kamay
sa aking balikat at kasunod nito ay ang tunog ng pagkapunit ng tela. Ang asul kong gown, ang damit na itinahi ko ng may pag-asa, ay nahati mula sa balikat hanggang sa aking dibdib. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, kahit na ang malamig na hangin ng aircon ay humahalik sa aking balat. Ang bawat hibla ng punit na tela ay tila sumisimbolo sa 10 taon ng aming pagsasama, wasak, rito, at wala ng saysay. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan ko, ngunit ngayon ay tila ba mga tuyong dahon na lamang na hinihihip ng hangin. Hindi mo binigay sa akin ang lahat, Winston. Mahina kong sagot. Ang boses ko ay matatag sa gitna ng bulungan ng mga tao. Kinuha mo ang lahat sa akin. At ang punit na damit na ito ang huling alaala na magkakabit sa ating dalawa. Mula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng biktima. Habang kinalakaladkad siya palabas, kasama si Mama Wilhelmina na pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling shawl, yumuko ako para pulutin ang itim na envelope na nalaglag mula sa bulsa ni Winston. Ang aking mga daliri ay nanginginig nang buksan ko ito. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit ang papel sa loob ay tila isang huling sampal ng tadhana. Isa itong huling sulat mula kay Papa na may petsang isang araw bago ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi ito para sa akin. Para ito kay Winston. Winston, alam kong balak mo akong traidorin, pero para sa kaligayahan ng anak ko, ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Huwag mo lang siyang sasaktan. Naramdaman ko ang biglang pagguho ng aking mundo. Alam ni Papa ang lahat at pinili niyang mamatay at mawala ang lahat para lang sa aking kaligtasan. Ang utang na loob na 10 taon nilang ipinamukha sa akin ay isang sakripisyo pala ng aking ama para sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Ang sakit na naramdaman ko sa loob ng isang dekada ay walang-wala sa sakit ng katotohanan ito. Wila anak, tama na. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking likuran. Si Mang Isko, na may mga galos sa mukha ngunit buhay at humihinga, ay nakatayo sa aking tabi. Kinuha niya ang kanyang suot na barong at ipinatong sa aking balikat para takpan ang aking punit na damit. Ang kanyang haplos ay tila ba ang haplos ni Papa na matagal ko nang hinahanap. Ligtas na tayo anak, tapos na ang gabi. Bulong niya habang inaalalayan ako palabas ng ballroom. Naglakad ako palabas ng hotel, hindi lumingon sa mga kamera, hindi lumingon sa mga taong dati ay tinitingala ang mga Valderrama. Ang amoy ng dagat sa gabi ng Cebu ay tila mas masarap lang hapin ngayon. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila ba pagtatapon ng bawat piraso ng bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon. Pumunta kami sa dalampasigan, malayo sa ingay ng mga sirena ng pulisya. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinubad ko ang punit na gown at itinira ang aking suot na inner slip. Hinawakan ko ang tela ng gown na naging saksi sa aking paghihiganti at sa aking huling pagtangis. Salamat, Papa. Bulong ko sa hangin habang dahan-dahang hinahayaan ang tela na tangayin ang alon ng dagat. Ang asul na tela ay tila ba isang malaking ibon na lumilipad sa ilalim ng tubig, dahan-dahang lumalayo hanggang sa hindi na ito makita. Ang tanging natitira sa akin ay ang didal na tanso na nakasabit sa aking leeg at ang lakas na nahanap ko sa gitna ng aking pagkawasak. Hindi na ako ang Willa Valderrama, ako si Willa Santiago. Isang mananahi na hindi na kailanman hahayaang may ibang humawak sa sinulid ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Isang boses mula sa aking kabataan bago pa dumating ang mga Valderrama. Willa, ikaw ba yan? Lumingon ako at sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste sa kalsada, nakita ko ang isang lalaking may dalang mga kagamitan sa pananahi. Ang mga matang puno ng pag-aalala at pag-asa.
Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin agad, Willa. Minsan, kailangan nating hayaang huminga ang balat bago natin ito muling pagdugtungin. Ang boses na yon ay parang isang pamilyar na himig mula sa aking kabataan. Lumingon ako at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, sa tabing dagat, nakita ko si Gabriel. Si Gabriel, ang pinakamahusay na apprentice ni Papa na pinalayas ni Winston 10 taon na ang nakalilipas dahil sa selos at takot na may mas makaalam ng kanyang mga sikreto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, walang halong panghuhusga sa aking punit na damit at sa aking pagod na anyo. Gabriel, ikaw ba talaga yan? Bulong ko, ang aking boses ay halos tangayin ng hanging Cebuano. Narito na ako, Willa. Hindi na kita iiwan sa gitna ng bagyong ito. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Inabot niya sa akin ang isang maliit na balot ng mga telang hablon. Ang telang ipinagmamalaki ng aming bayan. Itinago ko ang mga ito sa loob ng 10 taon. Hinihintay ko ang araw na ikaw na ang muling hahawak sa mga sinulid na ito. Lumipas ang 6 na buwan mula ng gabing iyon sa Radisson Blu. Ang mga pahayagan sa Cebu ay napuno ng balita tungkol sa pagbagsak ng mga Valderrama. Si Winston ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa fraud at sa pagkakadawit sa pagkamatay ni Papa. Si Mama Wilhelmina, na dating tinitingala bilang isang banal na babae, ay nasa likod na rin ng mga rehas. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay kinumpiska para pambayad sa mga utang at pinsalang ginawa nila. Si Cindy naman, na nawalan ng proteksyon, ay lumayo na sa Cebu dala ang kanyang pagsisisi. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang bagong gusali sa Liloan. Hindi ito ang marangyang mansyon ng mga Valderrama, kundi isang maaliwalas at maliwanag na talyer na may karatula sa itaas. Willa's Heritage, sinulid ng pag-asa. Pumasok ako sa loob at ang amoy ng bagong tela at ang sariwang hangin mula sa dagat ang sumalubong sa akin. Walang mga anino ng nakaraan dito. Ang bawat sulok ay puno ng liwanag. Sa gitna ng silid ay ang aking bagong sewing machine. Ang dahan-dahang pag-ikot ng gulong nito ay naglalabas ng isang mahinang ritmo, isang tunog na tila ba isang kanta ng kapayapaan sa aking pandinig. Nilapitan ko ang isang manikin sa gilid. Suot nito ang isang obra maestra na tinapos ko kagabi. Isang gown na gawa sa pinagtagni-tagning mga piraso ng asul na seda at puting puntas. Ito ang mga mantsa at punit mula sa aking nakaraan na sadyang pinagsama-sama ko para makabuo ng isang bagong disenyo. Ang bawat tahi ay hindi na simbolo ng pagdurusa, kundi ng katarungan at paghilom. Napakaganda, Willa. Boses ni Gabriel mula sa pintuan. May dala siyang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay humahalo sa liwanag ng umaga. Handa ka na ba sa grand opening? Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting totoo at abot hanggang sa aking mga mata. Handa na ako, Gabriel. Hindi lang para sa shop na ito, kundi para sa sarili ko. Kinuha ko ang didal na tanso ni Papa na nakasabit pa rin sa aking leeg. Hinaplos ko ang makinis nitong balat. Sa gabing ito, sa bawat tahi na gagawin ko para sa mga kliyente ko, alam kong hindi lang ako gumagawa ng damit. Gumagawa ako ng mga bagong simula para sa mga babaeng tulad ko na minsan nang nawalan ng boses. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang nararamdaman ko ngayon. Ang katahimikan ng aking puso na hindi na nanginginig sa takot kapag naririnig ang yabag ng paa sa labas. Ang punit na damit ng aking buhay ay muling nabuo, hindi upang maging tulad ng dati, kundi upang maging mas matatag at mas maganda sa gitna ng mga peklat. Gayunpaman, habang inaayos ko ang huling ribbon sa pintuan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at may iniabot na isang sulat na may selyo ng korte. Ang aking puso ay bahagyang kumaba. Tapos na ba talaga ang laban? O may isa pang anino mula sa mga Valderrama
na nais humila sa akin pabalik sa dilim. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga salitang nakasulat doon ay hindi ko inaasahan. Isang huling twist ng tadhana na magpapabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa aking sariling pagkakakilanlan. Ang sikat ng araw sa Cebu ay tila ba mas banayad ngayong umaga, humahalik sa mga dahon ng niyog at nagbibigay ng ginintuang liwanag sa dalampasigan ng Liloan. Nakatayo ako sa harap ng aking bagong talyer, hawak ang sulat mula sa korte na natanggap ko kahapon. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat salitang nakasulat sa puting papel ay hindi na banta, kundi isang huling kumpirmasyon ng aking kalayaan. Ang sulat ay nagsasaad na ang lahat ng mga ari-arian na ninakaw ng mga Valderrama ay formal nang naibalik sa aking pangalan. Ngunit may isang huling sorpresa, isang lihim na trust fund na itinabi ni Papa bago pa man dumating ang mga Valderrama sa aming buhay. Ito ay isang pondo para sa mga kababaihang nagnanais bumangon mula sa pagkawasak. Tila ba alam ni Papa na darating ang araw na kakailanganin ko ang lakas na ito? Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa iba. Bago ko tuluyang buksan ang aking shop para sa publiko, nagpasya akong bisitahin ang isang lugar na hinding-hindi ko inakalang babalikan ko, ang kulungan sa Cebu City. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin, tinitingnan ng lalaking dati ay naging Panginoon ng aking mundo. Si Winston. Ang kanyang mamahaling tuksedo ay napalitan na ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. Tanging lumbay at galit na lamang ang natira. Willa, bulong niya sa intercom. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. Patawarin mo ako. Kailangan ko ang tulong mo. Ang mga abogado. Kailangan ko ng pambayad. Ikaw lang ang may pera ngayon. Isipin mo ang 10 taon nating pagsasama. May utang na loob ka pa rin sa akin. Isang mapait, ngunit payapang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Winston, ang utang na sinasabi mo ay matagal ko nang nabayaran ng aking mga luha at bawat patak ng pawis sa mansyong iyon. Wala na akong galit sa iyo dahil ang galit ay isang sinulid na magkakabit pa rin sa ating dalawa. Ngayong araw, pinuputol ko na ang huling hibla. Hindi mo ba ako mapapatawad? Tanong niya. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Pinatawad na kita, Winston. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Mahina kong sagot. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang hustisya ang mananatiling tahi sa pagitan nating dalawa. Tumayo ako at naglakad palabas. Iniwan ang huling anino ng aking nakaraan sa loob ng malamig na rehas na yon. Paglabas ko sa init ng araw, naghihintay si Gabriel sa tapat ng kanyang lumang sasakyan. Wala siyang sinabi. Kinuha lang niya ang aking bag at pinagbuksan ako ng pinto. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kinabukasan na dati ay inakala kong para lamang sa mga pelikula. Bumalik kami sa Liloan. Ang aking talyer ay puno na ng mga kababaihan, mga biktima ng pang-aabuso, mga inang iniwan, at mga batang nangangarap maging mananahi. Sila ang aking bagong pamilya. Dito, ang bawat punit na tela ay tinatahi namin ng may pagmamahal, ginagawang mga obra maestra na nagpapakita ng katibayan ng aming kaluluwa. Naupo ako sa aking paboritong pwesto sa tabi ng bintana. Kinuha ko ang aking karayom at sinimulang tahiin ang isang piraso ng hablon. Ang bawat tusok ng karayom ay tila ba isang tibok ng puso na puno ng pasasalamat. Ang maling tahi ng aking buhay ay naging bahagi lamang ng isang mas malaki at mas magandang disenyo ng tadhana. Nahanap ko na ang aking katarungan, nahanap ko na ang aking kapayapaan, at higit sa lahat, nahanap ko na ang aking sarili sa gitna ng mga punit na alaala. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa mabuti na muling mamukadkad.
Habang lumulubog ang araw sa dagat ng Cebu, ang huling tahi ng aking kwento ay natapos na. Isang kwento ng pagtitiis, paghihiganti, katarungan, at sa huli, isang wagas na pag-asa. At sa paghulas ng huling sinag ng araw sa dagat ng Cebu, natapos na ang huling tahi ng aking kwento. Isang kwento ng pagtitiis, katarungan, at wagas na pag-asa. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng paglalakbay ni Willa. Hindi naging madali ang bawat kabanata, lalo na para sa inyo na nakaramdam ng bawat kirot at bawat patak ng luha ng ating bida. Habang isinusulat ko ang bawat salita, tila ba kasama ko rin siyang humihinga sa bawat tahi ng kanyang mga gaon at nakikiramdam sa bawat mabigat na hakbang sa loob ng mansyong naging kulungan ng kanyang puso. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin bilang inyong manunulat ay ang eksena sa ballroom. Hindi dahil sa galit o paghihiganti, kundi dahil sa sakit ng pagpunit sa 10 taon ng pag-ibig na akala ni Willa ay totoo. Ngunit isa lamang palang mapait na panaginip. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa ating paligid. Ang mga kababaihang tahimik na lumalaban, ang mga inang nagsasakripisyo, at ang mga pusong muling bumabangon mula sa sarili nilang mga abo. Ang buhay natin ay tila isang telang hablon. May mga bahaging gusot, may mga pagkakataong napuputol ang sinulid. Ngunit gaya ni Willa, lagi nating tandaan na tayo ang may hawak ng karayom sa ating sariling tadhana. Ang katarungan at pagpapatawad ay hindi kailanman magkaaway. Sila ay ang dalawang dulo ng isang matibay na tahi na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa huling bahagi ng ating dula. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng liloan, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Willa, kaya mo rin bang patawarin ang taong tulad ni Winston para lamang mahanap ang iyong sariling katahimikan? O sapat na ba ang makita silang nagbabayad sa harap ng batas? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. I-like ang videong ito kung ito ay nakapukaw sa inyong damdamin. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing liwanag na nagbibigay buhay sa bawat bagong kwentong aking lilikhain. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagsasakripisyo at paghilom ng puso. Panatilihin nating nagniningas ang pag-asa, gaya ng liwanag sa dulo ng bawat madilim na gabi.